Ito ang kwento ng pag-ibig na kailanman ay hindi pwedeng magtagpo. Noong bata pa si Hotaru, naligaw siya sa isang mahiwagang kagubatan. Umiiyak at takot, may isang binatang nakamaskara ang tumulong sa kanya, si Jin. Mukha siyang tao, pero hindi siya tao. Isa siyang espiritu na nilikha ng Diyos ng bundok. At may isa siyang babala. Pag hinawakan ako ng tao, mawawala ako. Pero kahit ganun, palagi pa ring bumabalik si Hotaru tuwing tag-init. At bawat taon, tumatanda siya, habang si Jin ay hindi nagbabago. Magkasama silang tumatakbo sa kagubatan, nagtatawanan, at nagbabahagi ng mga sandaling parang mahika. Habang lumilipas ang panahon, ang pagkakaibigan nila ay unti-unting naging mas malalim. Isang tahimik na pag-ibig, yung tipong ramdam mo kahit hindi kayo magkakahawak. Pero kahit anong saya nila, hindi sila pwedeng magkadaupang palad. Isang gabi, nagkaroon ng pista ng mga espiritu. Inimbite ni Jin si Hotaru, ang pinakamalapit na date na pwede nilang maranasan. Sabay silang naglakad sa ilalim ng mga ilaw, parang tunay na magkasintahan. Hanggang sa biglang may nangyari. Isang batang lalaki ang nadapa, sinalo siya ni Jin. Hindi nila alam, tao pala ang bata. Pagdampi ng balat nila, unti-unting naglaho ang katawan ni Jin. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Hotaru, at binuka ang kanyang mga bisig. Halika, pwede na kitang yakapin. Dali-daling tumakbo si Hotaru, at sa unang pagkakataon, nayakap niya si Jin. Isang mainit at banayad na yakap, at yun na ang huli. Mamulong si Jin ng pamamaalam, at naglaho sa kanyang mga bisig. Naiwang mag-isa si Hotaru sa tahimik na kagubatan, hawak ang maskarang iniwan niya. Umiiyak para sa pag-ibig na hindi niya kailanman pwedeng angkinan. May mga taong mananatili sa puso natin, kahit hindi sila mananatili sa mundo natin.